welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa para may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. And today is December 1. I am live right now, December 1 in the Philippines. I'm also recording now. Kaharap ko ngayon yung camera ko. I'm recording now. This is December 1. Ngayong araw na ito ay sasagutin natin, or sa vlog natin ito, sa live natin ito, sasagutin natin ang katanungan na ano ang gagawin sa Prosperity Bowl pagkatapos ng bagong taon, at ano pa ang iba pang mga katanungan that you wanted to clarify, you wanted to know some answer. That's why iisa-isahin natin po ito, okay? So, sit back, relax, and enjoy, and make sure po na tapusin nyo po ang content natin ito para kompleto at buo nyo itong malalaman. And you can pass this on to your family members and loved ones. Kompleto rin po ang maibibigay ninyong kaalaman sa kanila. From the, simula sa kung ano yung mga gagamitin, paano ito i-assemble, paano i-set up, at kailan itatago, ano ang gagawin sa bawat item, sa bawat kasama, sa mga isinama nating mga bagay-bagay. Mahalagang ingredients ika nga sa pagbuo ng Prosperity Bowl 2025. Okay? So, unahin muna natin sagutin ang katanungan tungkol sa kailan pwede gagawin. Kailan nyo pwedeng i-assemble, simulan i-assemble or i-set up yung Prosperity Bowl ninyo sa 2025. I would advise, kung kaya sa oras ninyo, it would be on 30 or 31 ng December. But if kulang sa oras kasi kayo na yung magluluto, kayo pa yung mag-grocery, kayo pa yung mamamalengke, magdi-declutter pa kayo, you know, so many things to do, magde-decorate pa, kayo ang punong abala, ika nga. So you can start actually setting up your Prosperity Bowl on December 29. Alright? So, yan, December 29, 30, or 31, pwede. Sa mga araw po na ito, pwede nyo pong simulan, i-set up. Binigay ko lang maaga ang Prosperity Bowl 2025 for the purpose na mabili, makuha, ma-source out, maihanda ang lahat ng kakailanganin. Yun ang mas mahalaga. Smooth sailing na po. Magiging magaan na po yung pag-assemble ninyo kung kompleto lahat ng kakailanganin ninyo. That's why ibinigay ko na po ito ng mas maaga. Okay? So, I hope so na-gets nyo na. Pangalawang katanungan, kailan pwedeng iligpit ang inyong Prosperity Bowl? So, friends, na-ready na namin. Handang-handa na ako anytime. Okay na ako. But then, so friends, after the new year, kailan ba pwede itong iligpit? You can actually start itago. You can start keeping those na mga ginamit natin as part sa Prosperity Bowl starting January 2 hanggang January 3. You can actually start. Pagka kinabukasan, pwede nyo nang iligpit yung Prosperity Bowl ninyo. That's from January 2 to 3. Ngayon, Sir Franz, pasensya na. Sobrang busy talaga. Kailan ang pinakahuli na pwede? Kasi alam ko, mahihirit pa dyan eh. Pinag-isipan na natin ang mas advance. Okay? So, kung sa mga katanungan na kailan pa ba ang the most extreme, ika nga na deadline, January 9. Okay? Pinaka-extreme na yan. But, kung kaya, January 2 or 3, okay na, iligpit nyo na yan, okay? Pero kung dahil kayo ang punong abala, kayo ang busy, kayo na ang talagang, your hands are really full and wala kayong katulong to keep all those things, isauli or kung ano man ang gagawin sa bawat piraso na ginamit natin sa Prosperity Bowl, pinakahuling hirit, January 8 or 9. Okay? So, yun. I hope so I made it clear at wala na po magtatanong kasi naibigay ko na po yung kasagutan. Ngayon, iisa-isahin natin sa bawat bowl, sa bawat itlog, sa bawat pera, ano ang gagawin? Sa bawat ika nga sangkap na ginamit natin sa pagbuo at pag-assemble ng Prosperity Bowl natin sa 2025. For the bowl, yung bowl na ginamit natin, syempre,
lilinisin, huhugasan, ibalik sa kusina dahil magagamit nyo po yan sa araw-araw na paghahain at paghahanda ninyo ng pagkain para sa pamilya. So you can actually gagamitin nyo yan. Hindi yan sayang. Gagamitin nyo yan. Yung bowl na yan. May nagtanong, Sir Franz, wala pong gold at walang green. Okay, kung walang gold at green, go with the white. Okay, yun na yun. Okay? So, wag na nating i-big deal yun. Okay? Ceramic and porcelain. Sinabi ko, ceramic, porcelain. May magtatanong pa, Sir Franz, paano metal? Sir Franz, hindi ba pwede glass? Sir Franz, hindi ba pwede plastic? Sinagot ko na po yan. But it's up to you. Kung ano yung available, hala, sige, gamitin niyo. But I made already my advice that the best option that you can make use or the best bowl na pwede niyong gamitin, it's either ceramic or porcelain. Kung wala, di gamitin nyo kung ano yung available na meron dyan sa inyo. Okay? Wala na akong magagawa dyan kasi kayo naman po ang mag-a-assemble at buhay nyo na rin po yan. Okay? So, uulitin ko, isisingit ko na rin. Ginagalang ko kung ano yung mga paniniwala ninyo, ano yung tradisyon ninyo, anong mga paghahanda ninyo sa bagong taon. Naway galangin din nyo po ang mga tradisyon at paghahanda ko kasama na yung mga taong naniniwala dito sa YouTube channel ko na ito. Natin na ito, okay? So, kung hindi ka natutuwa sa content dito, ay maghanap po kayo ng ibang content. Hindi naman ko po kayo pinilit na pumasok dito at panoorin, okay? Bago ako pumunta sa susunod na ginamit natin, may nagtanong, Sir Franz, wala daw sila nito. If you remembered, ito yung tutusukan ninyo ng insinsong kandila. Remember it, right? So kung wala po kayo nito, you can make use of bowl. Okay? Bowl po. Mangkok. Basta wag lang yung plastic, okay? It could be glass or ceramic. Ang make sure lang po ha, na hindi nyo na ito gagamitin. Kung ginamit nyo na as tusukan ng insinsong kandila, hindi nyo na po ito pwedeng gamitin doon sa kusina. Hindi nyo na pwede siyang hugasan at lagyan ng ulam muli. Okay? So, in as much as possible, yung hindi nyo nagagamitin. If may spare kayo na ganun kalaki na mangkok or bowl na maliit, glass man yan, ceramic, basta wag lang plastic or metallic, okay na yan. So, ano ang laman nito at naging tusukan ito ng insinsong kandila? Bigas lang naman po, okay? Lagyan nyo na lang ng bigas. Make sure lang na just leave a small gap para sa mga abo, ashes, na mapuproduce ng insinsong kandila. So, wag masyadong punuin. Sobra sa kalahati. The best volume of bigas na ilalagay nyo is sobra sa kalahati. It's up to you. You can put coins muna bago yung bigas. Pwede nyo munang lagyan ng coins bago ng bigas. 9 na perasong piso or 9 pesos na coins, okay na yon. At saka bigas, okay? Kahit anong klaseng bigas po. Kahit anong klaseng bigas. Basta yung nasa maayos po. So, dito nyo ilalagay. Kasi doon nyo itutusok yung insinsong kandila. Even the cone, okay? Yung parang maliit na cone na insinso. Kasi may insinso kasi na hugis cone. So, pwede nyo rin ilagay dito, okay? And let it burn hanggang maging abo, okay? So, I hope na-clarify na po. Kasi may nabasa akong katanungan tungkol dyan. Sa mga may katanungan pa, just leave a comment. Sa mga live viewers ko ngayon, leave a comment. Baka kasi may makaligtaan ako ma-explain na may katanungan kayo na hindi ko masasagot. So, just leave a comment below para ma-explain ko po. Okay? Pangalawa na ginamit natin is bigas. Okay? Pangalawa na ginamit natin ay bigas. Ngayon, may nagtanong, Sir Franz, pwede bang malagkit? Pwede bang NFA rice? Sir Franz, wala kaming bagong ani. Wala naman akong sinabing bagong ani na bigas. Sabi ko, nasa magandang kondisyon na bigas. Brown rice man yan, o white rice man yan, o anong kulay, basta bigas. O kahit malagkit rice pa yan, basta nasa magandang kondisyon, yun. At hindi po luto. Nakita niyo naman sa video na talagang binuhos ko yung bigas, so you can make use of it. Okay? You can make use of it po. At
Kung gaano karami, uulitin ko po, kung gaano karami yung bigas, nakadepende po sa kung gaano kalaki yung bowl na gagamitin ninyo. Again, you are going to assemble a dozen of eggs. So make sure po na kasya po yung dozen of eggs at hindi magsisiksikan yung iba pang idadagdag natin. Alright? So, yun lang po ang isipin ninyo if nandun kayo sa department store at naghahanap kayo ng bowl na gagamitin ninyo. Ako I am investing on bowl na ginagamit ko sa Prosperity Bowl. Option lang kung may extra budget kayo. Ako naman, kasi nagsiset aside talaga ako ng budget, gusto ko bagong-bago yung bowl, yung hindi pa nagamit sa kusina. Pero for the first time viewers natin ngayon na first time yung gagawa ng Prosperity Bowl, sige, gamitin nyo na lang yung pwede nyong gamitin na available sa kusina na ginamit na. Siyempre, pwede nyo yung gamitin. It was just me. Ako lang yun na anong tawag doon? I really make it to a point na pag gumagawa ko ng Prosperity Bowl is yung brand new talaga yung ginagamit ko. Uulitin ko kung gaano mas malaki, mas maganda. Mas malaki, mas maganda. We wanted to receive a more blessing, a bigger blessing. So, bigger bowl ang gamitin natin. Ngayon, optional lamang po ito May mga binanggit ako na mga kristal. May mga binanggit ako na mga kristal tulad ng amethyst, rose quartz, obsidian, kahit anong obsidian na kristal, jade, pyrite, citrine, malachite. Yung iba dyan, meron pang ibang kristal na hindi ako nabanggit. Kung meron kayong kristal, raw it could be, or tumble, or round, pwede rin yung bracelet mismo, basta hindi sira na bracelet kasi yung mga naputol, yung pumutok na bracelet, yung talagang hindi mo namamalayan, bigla lang na nagkalat yung beads ng bracelet mo, meaning to say, nag-absorb yan ng negative energy. And it already served its purpose, kaya wag mo nang gamitin yan ulit. And never also use that one sa Prosperity Bowl ninyo. Kasi hindi na yan makakahikayat ng positive energy. Okay? So, do not use that one anymore. Ngayon, kung meron kayong ibang kristal, go on. Make use of it. Kung wala naman, don't worry. Okay? Walang problema yon. Uulitin ko, sinabi ko, di ba, optional. Okay? Nasa sa inyo yon. Optional lamang po. Okay? So, if you have a bracelet na pwede mong ilagay as crystal, kahit isa lang, then okay na po yun. Okay? No further question. Kung meron kayong ibang crystal na pwede magkasya doon sa bowl ninyo na maliit, then go, make use of it. Kahit hindi siya kasama sa mga nabanggit ko. Lalong-lalo na kung alam nyo po yung meaning, alam nyo po yung purpose ng crystal na yan, alam nyo yung background ng crystal na yan. So, make use of it. Gamitin nyo po yun. Okay? So, kahit wala dyan sa listahan natin, ulitin ko, optional. Yun. Bagong-bago sa inyo, hindi ito nasama for the previous. Since 2020 yata ako gumawa ng vlog patungkol sa paggawa ng Prosperity Bowl. And this time, naisali natin yung dalawa o tatlong perasong cinnamon sticks. Okay? 2 o 3 perasong cinnamon sticks. Uulitin ko po, kung wala po kayong cinnamon sticks, what you can do is cinnamon powder. By the way, balikan ko muna yung rice. Okay? Ano ang gagawin sa rice pagkatapos ng bagong taon? Pagkatapos ng bagong taon, yung rice ninyo, ibalik nyo po sa lagayan ng bigas. Okay? You can make use. Pwede nyong isaing yung bigas na yan. Okay? Huwag sayangin. Huwag sayangin yung bigas. Pwede nyo yung isaing anytime. So, ang advice ko po sa inyo is ibalik lang ito kung saan yung lagayan nyo po ng bigas. For the crystal na ginamit natin, optional. For the crystal na ginamit natin, just put it back kung saan yung lagayan ng crystal mo. Kung mayroon kang cabinet na nalagayan ng crystal, sa sala set, meron kang parang plato doon or parang bowl na nilalagay mo doon yung mga crystal, or may area ka talaga sa bahay nyo na kung saan nandun yung mga crystal, then put it back there. Okay? Ibalik nyo lang yon. While for the cinnamon stick, ulitin ko, kung wala kayong cinnamon sticks na mahanap, go on with the cinnamon powder. The work and the purpose and the effect
is the same. Okay? So, ibubudbud nyo lang sa kabuuan ng prosperity bowl ninyo sa ibabaw, ibubudbud nyo na lang po yung cinnamon powder. Ang halimuyak nito, the aroma, the scent of cinnamon powder will invite positivity, good tidings, and prosperity po. Kaya sinama natin yung cinnamon powder. Kung powder yung ginamit ninyo, syempre, huhugasan nyo naman po yung bigas bago isaing. So, safe lang din po yan. For cinnamon stick, ang gamit ninyo, you can put this back sa kusina at pwede nyo itong gamitin whenever you would bake or ano man yung ilulutuin ninyo na mangangailangan kayo ng cinnamon stick. You remember, may ampaw, may papel. At yung papel is 9 na perasong maliliit na papel na ginunting para magkasya dito sa ampaw natin. You remember? Nakadepende po ang sukat o ang laki ng papel kung gaano kalaki yung available na angpaw ninyo. The hangbao that you have, the red envelope that you have. For those mga kababayan natin na nasa abroad, may mga nag-message sa akin, Sir Franz, nandito ako sa bansang ito. Wala po kaming mahanap na tulad ng hawak nyo po. Okay? Wala pong red envelope dito sa amin. Nasa Middle East kami. Sa department store, walang mga ganyan. So, what you can do po is bumili kayo ng pulang papel at gumawa kayo, maghanap kayo sa YouTube kung paano gumawa ng sobre. Ganon, improvised po tayo ha. It will serve its purpose po. Don't worry, kahit hindi parehas yung nagamit natin kasi sa bansa ninyo, simple as the red na kulay, okay? So, di ba pinasulat ko kayo na sa 9 na papel na maliliit tulad nito, pinasulat ko kayo ng kahilingan ng imamanifest ninyo na gusto nyong mangyari at mapagtagumpayan sa 2025. At sabi ko, kung ano ang isusulat nyo sa pinakaunang papel, yun din po ang isusulat ninyo to the rest sa 9 na papel na yon. Okay? So, because we are on period 9 at gusto nating hiramin ang swerte or the luck of period 9. That's why 9 na perasong maliliit na papel na ilalagay natin yung mga wish, isusulat natin yung mga wish, ipapasok sa pulang sobre. Anong gagawin dito pagkatapos ng New Year? Hindi po ito susunugin ha. Keep this sa lagayan ng mga damit sa pinakailalim. Itago nyo ito. Kung meron kayong folder or vault kung saan nilalagay nyo yung mga dokumento, titulo ng lupa, yung mga dokumento ng mga bagong biling properties ng mga sasakyan. So, you have that one. Pwede nyong ilagay doon. Pero kung wala kayong envelope kung saan nilalagay nyo yung mga NSO live birth ninyo, yung mga school records ninyo, pwede nyo rin itong ilagay sa ilalim, di ba? Sa mga cabinet natin or sa mga, ano yan? Durabox, yung mga plastic na lagayan ng mga damit, ilagay nyo sa pinakailalim. Okay? So, ikikip nyo po ito. Hindi susunugin. Bagkos, itatago nyo po yung 9 na perasong papel na sinulatan nyo ng listahan nyo ng mga wish ninyo. At pare-parehas ang sinulat nyo po sa lahat ng 9 na yon. Tapos pinasok dito at siniled nyo po. So, itatago nyo rin po yon sa lagayan ng mga damit, sa lagayan ng pera ninyo, o di naman kaya sa lagayan ng mga mahalagang dokumento ninyo. Doon nyo yun itatago. Ano ang gagawin sa perang papel? Okay? We have perang papel na paper bills na binalot nito. Ito. So, you can see this one. The foil and the ribbon. Meron din tayong 9 pieces of coins. Sabi ko, pare-parehas. Meron din tayong nilagay sa ampaw na 1/6/8 na pera. Okay, ano ang gagawin? Pera muna ang pag-uusapan natin. For the money, sa pera, ang lahat ng pera na yon, okay? It's either the 9 pieces coins, the 12 pieces perang papel, o yung 999 or 168 pesos na nilagay nyo sa loob. Okay? Here are the options na pwede nyong gawin. Unang-una, pwede nyo yung ipambili. Yes, pwede po siyang igastos. Okay? You can spend the money. Okay? Or, para sa mga sasabay dyan sa Ipon Challenge. Okay? Para sasabay sa Ipon Challenge, napakaswerte po kung
yung mga perang papel o di naman kaya yung 9 pieces coins ang magiging paunang pera na ipapasok ninyo sa Ipon Challenge 2025. That's another option. Third option na pwede nyong gawin sa pera na yan, pwede nyong ipalagay sa mga wallet ng asawa mo, ng mga anak mo, ano yun? Distribute the money. Okay? Hati-hatiin yung pera, ipasok sa kanilang mga wallet para hindi sila maubusan ng pera sa buong taon. Kung maaari po. Ganun po. So, I have given you options kung ano po yung gagawin ninyo. Okay? But, do not make use of the money that tinago mo the last year, ha? Dapat bago, fresh money ang gagamitin ninyo for the fresh prosperity bowl. Whether it would be coins, whether it would be the paper bill, or whether it would be the money na ipapasok dito. Okay? So, make sure po na fresh po, bago po ang gagamitin ninyo. Hindi yung lumang pera na naitago mo sa nakaraang taon. Okay? It should be the fresh money. I hope so. I made myself clear. Pasensya po kung medyo magiging maingay dahil sa lumalakas ang ulan habang naka-live at nagre-record ako ngayon ng content na ito. But itatawid natin to. Sana lang po ay hindi maputol yung internet natin o hindi humina para tuloy-tuloy po tayo. But if in case po, don't worry, I'm going to do, nagre-record ako ngayon sa harapan ko po, ay camera ko po, that we can i-upload ko rin po yan para you can replay. So friends, para sa ribbon at saka sa silver foil, the ribbon and the silver foil, ang suggestion ko po sa inyo, recycle it. The best way that you can do. Pwede nyo po yung i-recycle. Kahit anong gawin nyo, basta i-recycle nyo lang po. Okay? For the foil, wag nyo lang gamitin sa illegal na gagawin nyo gamit ang foil. So, nag-gets nyo na po yung point ko po. Okay? Basta, you can recycle the foil and the ribbon. Dumako naman po tayo sa isa pang isinama natin, ang 3 perasong dahon ng laurel. Sabi ko, mas malaki-laki, mas maganda kasi susulatan natin ito ng kung ano ang ima-manifest natin pagdating sa pera at kayamanan o material na bagay. So, material na gusto nating ma-achieve. Bahay, lupa, sasakyan, ano pa ba? Diba? Negosyo, o di naman kaya kayamanan. Gusto mo magkaroon ng 1 million savings. So, isusulat mo, 1 million savings, back to back. Sa pangalawa, another ulit na i-wish mo or i-manifest mo. House and lot. Brand new house and lot. Back to back. Okay. Since susulatan natin ang dahon ng laurel, hindi na natin ito pwedeng gamitin sa pagluluto. Ang isa-suggest ko po sa inyo, option 1. Di ba may floor rug tayo? The welcome floor rug sa pintuan natin. Kung rubber yan at yung steady lang, ilagay nyo po ito sa ilalim. Option B, you can keep this in your wallet o pwede nyong isama doon sa angpaw kung saan nilagay nyo yung siyam na papel na meron kayong mga kahilingan o mga minanifest. Doon nyo po ipasok. Okay? Clear? I hope so. I made myself clear. Yung siyam na pirasong bato, uulitin ko sa nagtanong, bakit siyam? Because we have entered period 9. Okay? You have entered period 9 and we wanted to be lucky, maswerte for the next 20 years. Okay? So, sa siyam na bato na ginamit natin, ano ang pagkatapos nito? Siyempre, ihihiwalay natin yan sa bigas, okay? Ihihiwalay natin yan sa bigas. Hindi natin pwedeng isama dun sa lagayan ng bigas. So, the best way that you can do is, pwede nyong ilagay sa garden ninyo, pwede nyong ilagay dyan sa labas, yung mga bato na yan. Actually, it has served its purpose already, so pwede nyo siyang ibalik dyan sa lupa, dyan sa garden ninyo, dyan sa paso. Kung may paso kayo at may halaman, ilagay nyo doon. So, pwede nyo ibalik
kung saan ito nanggaling yung mga bato. Yung mga itlog, yung isang dosenang itlog, okay? Fresh, hindi luto. Kasi may nag-message talaga sa akin, I think that was last year, hindi ko pa makakalimutan. Nagtanong siya, Sir Franz, luto po yung nagamit namin. Ewan ko saan sila nakakakuha ng idea na luto, okay? So, fresh egg, a fresh opportunity, a fresh start, di ba? Egg, bagong simula. So, round symbolizes continuity. Sa 12, isang dosenang itlog, ibalik sa ref. Kung may ref kayo, ibalik sa ref, okay? Kasi, pwede nyo itong iluto. Yung iba naman, misinterpret. Sir Franz, mag-isa lang ako, hindi ko mauubos yung isang dosenang itlog. Panginoon. Sino bang nagsabi na lutuin mo lahat yan at kainin mo lahat yan? Wala akong sinabing ganon. You can put this back sa ref.